Naisip nyo ba na ang isang beauty queen pwede ring maging isang kinatatakutang guerrilla commander? Parang ang layo, no? Well, ngayon pag-uusapan natin ang di kapani-paniwalang kwento ni Remedios Gomez Paraiso na mas makikilala natin bilang Commander Liwayway. So isipin nyo to, sa isang side, yan, beauty queen, corona, magagarang bestida, hinahangaan ng lahat. Tapos, sa kabilang side naman, isang komander, hawak, rifle, ginagawa, namumuno sa gyera, kinatatakutan ang mga kalaban. Paanong nangyari na yung dalawang yan, naging iisang tao lang? Yan ang aalamin natin. Pero bago pa siya naging si Commander Liwayway, sino muna siya? Balikan natin ang simula ng lahat, yung buhay niya bago pa man magkagulo. Si Remedios Gomez, lumaki yan sa isang kilalang pamilya sa Mexico, Pampanga. Kasi ba naman, yung tatay niya mayor ng bayan nila. So you can imagine, yung buhay niya noon, payapa, masagana, komportable. At hindi lang yun, sikat na sikat siya sa ganda niya. Siya talaga yung reyna ng bayan, laging kasali at nananalo sa mga beauty pageant. So yung mundo niya, puno ng kulay, ng mga selebrasyon, ng paghanga, alam mo yun, isang buhay na sobrang layo sa kahit anong klase ng gulo o digmaan. Pero, alam niyo naman yung mga ganyang payapang buhay, minsan bigla na lang nawawasak. Kasi biglang dumating ang World War II. Sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. At yung dilim ng gyera umabot hanggang sa pamilya ni Remedios. Hindi sila nakatakas. At dito na nangyari yung trahedyang tuluyang babago sa buhay niya. Yung tatay niya, yung mayor, pinatay, brutal na pinatay ng mga mananakop dahil lang tumanggi siyang makipagtulungan sa kanila. You know, sa halip na malunod siya sa takot at sa lungkot, yung galit niya biglang nag-apoy. Yung pighati naging determinasyon. Sabi niya sa sarili niya, hindi pwede to, hindi ako tatahimik lang. At yun ang simula ng transformation niya. Mula sa pagiging reyna, isinilang ang isang mandirigma. Grabe yung desisyon na yon, 'di ba? Ipinagpalit niya yung corona at magagarang damit sa isang rifle. Tinalikuran niya lahat. Yung entablado na dati niyang nilalakaran bilang beauty queen, naging battlefield. At doon, ipinanganak si Commander Liwayway. Ganda ng pangalan, no? Liwayway or Dawn. Naging simbolo siya ng pag-asa para sa mga Pilipino. Isang paalala na kahit gaano kadilim yung gabi ng pananakop, palaging may darating na bagong umaga. Pero ito yung interesting sa kanya. Kahit naging commander na siya, hindi niya tinalikuran yung pagiging babaan niya. In fact, ginawa pa niya itong parang sandata. So, paano nga ba maghanda ang isang beauty queen para sa isang laban? Siyempre, iisipin nyo, nagpa-practice bumaril, nag-aaral ng mga plano, ng mga mapa. Yes, ginawa niya lahat yan. Pero, mayroon siyang isang ritual na talagang kakaiba. Ayan, tama yan. Bago siya sumugod sa gyera, anong ginagawa niya? Tinitiyak niyang perpekto ang ayos ng buhok niya. Naglalagay siya ng pulang-pulang lipstick at nagpapabango pa. Para sa marami, parang ano to, kalokohan? Pero para kay Liwayway, isa itong napakalakas na statement. Ito kasi yung paraan niya para ipakita sa lahat na, hey, pwedeng lumaban ng mga babae para sa kalayaan ng hindi namin kainangang talikuran kung sino kami. Para sa kanya, ang pagiging babae ay hindi kahinaan. Ang lipstick niya, yan ang simbolo ng paglaban niya, na kahit sa gitna ng brutal na gera, hindi sila magiging katulad ng mga kaaway nila. At para maging malinaw hindi to puro forma lang. Sobrang epektibo niyang commander. Ang daming successful na atake na pinamunuan niya at ng unit niya sa buong Central Luzon. Talagang pinerwisyo niya yung mga Hapon. At may isang labanan talaga sa may Mount Arayat kung saan naging alamat ang pangalan niya. Grabe, isipin niyo yung eksena habang putukan, siya mismo ang nangunguna sa pagsugod, dire-diretso sa mga kalaban. Imagine, yung commander niyo na may pulang lipstick, walang takot na sumusugod. Siyempre, lalong tumaas ang respeto at paganga ng mga sundalo niya at lalong tumindi ang takot ng mga Hapon sa kanya. Natapos din ang gera, pero para kay Commander Liwayway, hindi pa tapos ang laban. Napakahaba ng naging buhay niya at napakamakabuluhan mula 1919
hanggang 2014, 95 years old. Mula sa pagiging beauty queen, sa pagiging commander dahil sa trahedya, hanggang sa kanyang pagpanaw talagang nag-iwan siya ng marka sa kasaysayan natin. Kasi kahit tapos na yung putukan, yung passion niya para tumulong hindi nawala. Ipinagpatuloy niya yung pakikibaka pero sa ibang paraan na. Ginamit niya yung boses niya para ipaglaban naman yung mga karapatan ng mga kapwa niyang veterano at yung mga maliliit na magsasaka. So, ano ba yung mga aral na pwede nating makuha sa kwento ni Commander Lee Weiwei? Una, yung pagiging bayani, wala yan sa kasarian. Pangalawa, yung totoong lakas, galing yan sa paninindigan mo. At pangatlo, at siguro pinakaimportante, yung pagiging babae ay hindi isang kahinaan. Isa itong pangbihirang kalakasan. Yung lipstick niya, di ba? Yun yung simbolo niya na hindi siya magpapatalo, na mananatili siyang siya kahit anong gulo ang mangyari. Kaya may iwan sa atin tong tanong na to. Sa mga sarili nating laban ngayon, sa mga hamon na kinakaharap natin, ano yung lipstick mo? Ano yung simbolo mo ng paglaban? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.